Hindi ko inaasahan na makahanap ng pag-ibig sa sterile confines ng isang silid ng ospital. Ngunit ang buhay ay may isang nakakatawang paraan ng pagsuway sa mga inaasahan. Na-diagnose ako na may nakakamatay na sakit at binigyan lang ako ng mga doktor ng 1 taon para mabuhay. Araw-araw ay isang paalala ng pag-ikot ng orasan. Pakiramdam ko ay pinanood ko ang aking sariling buhay. Si Dr. Mateo Anderson ang aking oncologist. Pumasok siya sa aking mundo tulad ng isang banayad na simoy ng hangin. Ang kanyang kalmado na kilos at mainit na ngiti ay nagpaginhawa sa akin sa mga nakakatakot na appointment na iyon. Nag-uusap kami tungkol sa mga libro, pelikula, at ibabahagi pa ang aming mga paboritong recipe. Ang aming mga pag-uusap ay ang aming kanlungan mula sa malupit na katotohanan sa labas ng mga pader ng ospital. Habang ang mga linggo ay naging buwan, ang isang malalim na koneksyon ay namumulaklak sa pagitan namin. Higit pa sa aking pagpapala. Nakita niya ako kung sino talaga ako. Hindi lamang isang pasyente na may limitadong hinaharap. Ang presensya ni Mateo ang nagbigay liwanag sa aking mga araw. Kaya nakalimutan ko kahit saglit ang tungkol sa nalapit na paalam. Isang gabi, pumasok si Mateo na may hawak na buke ng paborito kong bulaklak. May halong lambing at determinasyon ang kanyang mga mata. Inihayag niya na nagsasaliksik at kumonsulta siya sa mga samahan tungkol sa mga potensyal na paggamot na maaaring pahabain ang aking oras, na naghahanap ng isang paraan upang muling isulat ang aking kapalaran. Habang lumalalim ang aming pagsasama, ang ospital ay naging santuaryo ng pag-ibig. Nagnanakaw kami ng mga sandali sa pagitan ng mga medikal na pamamaraan. Nagbabahagi ng mga pangarap at gumawa ng mga plano na sumasalungat sa mga hadlang ng aking diagnosis. Ang bawat araw na lumilipas sa isang paalala na ang buhay ay hindi tungkol sa dami ng oras na mayroon kami, ngunit sa kalidad ng mga sandali na aming nilikha. Sa pamamagitan ng tawanan at luha, bumuo kami ni Mateo ng isang kwento ng pag-ibig na lumampas sa mga hangganan ng panahon. Ipinakita niya sa akin na kahit nasa harap ng mortalidad, ang pag-ibig ay maaaring umunlad at umunlad. Hinawakan niya ang aking kamay sa pinakamadilim na gabi at pinagdiwang ang bawat pagsikat ng araw sa aking tabi. Dumating ang hindi maiiwasang araw na humina ang aking lakas. At ang mga dingding ng silid ng ospital ay naging aking kugon. Hindi umalis sa tabi ko si Mateo at habang nakatingin ako sa mga mata niya, alam kong naubos na ang oras ko. Gayunpaman, nagkaroon ng matahimik na pagtanggap sa pagitan namin. Isang pag-ibig na nabubuhay sa kabila ng mga limitasyon ng aking karamdaman. Sa aking huling hininga, napapaligiran ng pag-ibig na aming nilinaw. Natanto ko na ang lalim ng aming koneksyon ay nagbigay sa akin ng isang panghabang buhay na halaga na mga karanasan sa loob lamang ng 1 taon. Itinuro sa akin ni Mateo na ang pag-ibig ay maaaring baguhin ang karaniwan sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. At kahit nasa harap ng brutalidad, posibleng mamuhay na puno ng layunin, pagsinta at malalim na pagmamahal. Wakas.